Sampung mga daliri, kamay at paa. Pero papaano kung ang bilang o laki ng mga ito sumobra? Umaalma si Alex sa kantang ito ng mga bata. sampung mga daliri, kamay at paa. Hindi siya makarelate dahil hindi lang 10 ang bilang ng kanyang mga daliri sa kamay, kundi 13. Ang kanya kasing kaliwang kamay may sobrang 3 daliri. At wala rin itong hinlalaki. Ang turing niya rito, Lucky 13. Kahit ano raw kasing mahawakan ito, sinuswerte. Pag nakikita ko ng mga tao, minsan inahawakan, sinasabihan, yan, swerte yan, pahawak naman. Ganun. Katunayan, simula raw nung nakapagtrabaho si Alex kina Luz Biminda bilang classifier o taga-ayos at taga-suri ng kalidad ng mga mangga, dumami ang kanilang ani. Katunayan, ang dati raw jeep na ginagamit nila pan-deliver ng mangga, ngayon truck na. Dahil dito, dumagsa raw ang mga gustong magpaani ng mangga kay Alex. Naging mabili po yung paninda namin. Halos araw-araw po ang pitas namin, dire-diretso na. Siguro dahil po sa swerte na dulot ni Alex, dahil po yung kamay niya ay 8-8. Marami rin ang humihiling na mahawakan ang kanyang kamay. Nagbabaka sakaling suswertihin din sila. Ang suspecha ng marami kung bakit nagkaganito si Alex. Mahilig daw kasi noon ang kanyang ama sa pusit. Purito ng asawa ko po, pusit, kurita, parang isudang naglilihi sa akin. Nga nagbuntis ako. Di, kahit sa albularyo, kinita, may swerte kang anak mo sa akin. Madali kang makahanap ng kwarta, hindi ka mahirapang maghanap buhay. Nung bata po ako, pag pumapasok, binabalutan ko po ito ng panyo. Tapos nilalagay ko po sa bulsa. Kaso, napapansin lang din po eh. Sinasabi sa akin, pag tinutukso ako, putol, 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 ganun po yung sinasabi. Kasi nakabalot po siya. Pero para sa kinakasama ni Alex na si Melinda, na 6 na buwang buntis ngayon, walang kaso ito. Hindi naman ako natakot kasi hindi naman yung hadlag sa pagmamahal namin. Han, ano to? Ewan. Superman. Ano to? Ewan ko. Super Friends. Ito. Kamay. Ayon kay Dr. Stakis Neil Espino, si Alex may tinatawag na synpolydactyly o yung sobra-sobrang pagtubo ng mga daliri sa kamay man o sa paa. In general, genetic abnormality o mga pinanganak na ganitong ibang itsura or anatomy, unknown ang ating cause. Pero base sa ibang studies, mix po, sir. Ibig sabihin, genetic o during kayo ay pinagbubuntis at environmental. Posibleng na-expose din po kayo sa ibang sakit, infection, or mga chemical po. Wala namang instances sa kanyang childhood na nakitaan natin na may problem sa heart. Hindi naman siya pabalik-balik sa hospital. Naging normal naman yung kanyang daily living, naglalaro, uma-attend ng school. Ang kondisyong ito, pwede rin daw mamana. Baby, sana paglabas mo, kahit magmamana ka sa papa mo, okay lang, basta malusog ka at masayahing bata. Ang 3 taong gulang naman na si Kevin. Kapansin-pansing, malalaki ang daliri sa kanyang kaliwang paa. Lagpas pa sa swelas ng kanyang tsinelas. Sa laki nga nito, natabunan na ang isa pa niyang daliri. Siyempre po, naawa po ako sa anak ko. Kasi baka paglaki niya, tuksoin siya ng mga bata, yung kaklase niya. Ako, si Kevin Bana. 3 years old. 3! Pati ang kanyang mga kamay, mas malaki para sa kanyang edad, parang pangbinata. Sumasabay sa paglaki ni Kevin ang lalo pang paglaki ng kanyang mga daliri. Bukod dito, pati rin ang kanyang puwet. Kinder 1 na ngayon si Kevin, aktibo sa kanilang eskwelahan. Mag-isa ang kanilang ama na si Christian na nagtataguyod sa kanilang pamilya. Ang ina kasi ni Kevin na si Mary Rose, Pipe at Bingi. Kasi daw, si Kevin daw, hindi niya daw kasi alam yung sinasalita ni teacher, hindi niya daw maintindihan kung may mga bayarin sa school, kagaya daw ng books.
Wala man daw siyang boses. Para turuang magbasa ang kanyang anak, nagpupursige si Mary Rose na gabayan ito, lalo't kakaiba ang kanyang kondisyon. Nung una, akala raw nila na mamagalang ang mga parte ng katawan ni Kevin. Nung ipanganak daw na sinabi nga nung kasama namin na malaki yung daliri, sabi niya daw ipatanggal. Pero sabi ko naman, wag, magagalit si Lord. Sabi niya daw, wag. Ayaw niyang makita. Pakiwari ni Mary Rose, ang salarin sa paglaki ng daliri ng kanyang anak, ang pagkain ng ube. Sabi ko, hindi naman yan, para isang beses kumain. Mabuti kung nakuha talaga niya. Sige-sige niya kumain yun. Mula Camarines Sur, iniluwas namin si Kevin sa Maynila para mapatignan sa isang geneticist. Mula raw nung ipinanganak si Kevin, ngayon lang siya matitignan ng isang doktor. Kaya po ako nagpapagawa ng abdominal ultrasound, skeletal survey ng kanyang katawan para makita po natin yung extent ng apektadong organ. Kasi may ibang pasyente, nakakaunti yung apektadong parte, may ibang pasyente na marami. Matapos isagawa ang physical evaluation sa bata, inirekomenda ni Doktora April na ipasailalim ang bata sa X-ray at ultrasound test para makasiguro rin sa kalagayan ng kanyang internal organs. Si Kevin ay may di pantay na paglaki ng ilang daliri sa dalawang kamay. Meron din siyang di pantay na mga paglaki ng daliri ng kaliwang paa. Hindi rin pantay ang kaliwa at kanang bahagi ng kanyang puwet at meron ding pagkapal ng balat sa kaliwang talampakan at nakakapangbuhol sa kaliwang talampakan. Sa x-rays na ginawa, nakita din na ang kaliwang binte at braso ni Kevin ay mas malaki kumpara sa kanan. Sa ultrasound, merong bahagyang paglaki ng kanyang atay kumpara sa kanyang edad. Ayon sa paunang evaluation, meron siyang overgrowth syndrome na maaring maging proteus syndrome, pambihirang kondisyon kung saan abnormal ang paglaki ng buto, balat o iba pang tissues ng katawan. Kailangan nating bantayan dahil siya'y bata pa sa ang posibleng paglabas ng iba pang sintomas. Pinabulaanan ng doktor ang mga haka-haka sa kondisyon ni Kevin. Nangyari kasi ang mutation pagkatapos na mag-combine na ang sperm at ang egg. So, depende sa timing kung kailan nangyari yung mutation sa stage ng pag-develop ng katawan ng isang tao, kung ano-anong mga parte at gaano karaming parte ang apektado. Walang kinalaman ang Proteus syndrome sa anumang kinain ng magulang habang siya'y nagbubuntis, sa ube, or pagbibigat, pagbubuhat. Pero para makumpirma raw ito, kailangan pang sumailalim ni Kevin sa iba pang laboratory test katulad ng chromosomal analysis at overgrowth syndrome gene testing panel na ginagawa abroad. Pinakamalapit sa mga nakitang senyales ay ang Proteus syndrome. Ngunit kailangan din nating ikumpirma muna sa pamamagitan ng gene testing. Hindi niya daw alam. Kala niya daw maliit lang yung sakit. Kala niya daw maliit lang yung problema. Samantala, para kahit papaano maging komportable si Kevin, pinagawan namin siya ng espesyal na tsinelas. Gumawa kami ng pattern, tapos sinukat namin and gumawa kami ng mga strap na adjustable para kay maluwag man o masikip, madaling ma-adjust. Kevin, para sa'yo. Ang kanilang pamilya, binigyan din namin ng dagdag na pangkabuhayan. Tantaran! Ang uda pa! Dito na. Tindahan, hindi niya daw alam. Surprise daw po siya. Kaya maraming salamat daw po yung ganyan niya. Thank you daw po. Ang mga katulad nila, sumobra man sa ordinaryo, pero kailanman hindi ito dapat tignan bilang kakulangan.
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.